Nako, eto mga kababayan, VP Sara Duterte, may malubhang karamdaman nga ba sa pag-iisip mga kababayan? At muli po siyang binanatan netong si Jose Claire Castro. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito mga kababayan, pag-usapan natin, no? VP Sara Duterte, may sakit daw po sa pag-iisip mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ay, muling binanatan po ni Jose Claire Castro itong si VP Sara Duterte at sinabihan po na ngayon daw di umano ay mayroon po siyang severe mental disorder mga kababayan dahil po dito sa mga naging pahayag ni VP Sara Duterte na kung saan binabatikos po niya ang ating administrasyon, ang ating gobyerno mga kababayan dahil siya pa po mismo yung malakas ng loob mga kababayan na nagsabi na dapat daw po magtrabaho ang Pangulo sa halip na habulin daw ang mga kritiko. Grabe coming from VP Sara Duterte, sinabihan ng Pangulo na magtrabaho daw sa halip daw na habulin ang mga kritiko. Okay, so panoorin muna natin itong balita na to mga kababayan. Okay, let's go. Sa halip na pansinin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sinasabi ng mga tao sa social media, dapat tutukan na lang daw nito ang kanyang trabaho. Sinabi yan ng bise ng tanungin tungkol sa kasong unlawful publication laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Ka Eric Celis dahil sa munoy pagkakalat ng peking medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing. Yes, hinaing. Okay, so mga kababayan, yung ginawa naman kasi ni Jason sa hindi naman hinaing yun mga kababayan. FYI po, VP Sara Duterte, ang ginawa po nila ay nagpakalat po ng peking medical records ng ating Pangulo. Hindi po yun hinaing. Yung po ay malinaw na pagpapakalat ng fake news dahil peki po Diba? Cyber libel, peki yung inilabas nilang dokumento laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At mayroon pong intention yon na sirain yung kredibilidad ng ating Pangulo para makaupo ka. Kasi siyempre pupuntuhin nila na yun Ang target kasi nila is siraan ang kalusugan o kalagayan ng ating Pangulo, palabasin nila na may sakit. Para ikaw yung maiupo sa pwesto. Ngayon, paano mo sabihin na hinahabol sila ng ating Pangulo kung sila mismo may kagagawan? Na mali yung kanilang ginagawa. So, ang gusto ba sabihin dito ni Sara Duterte, mga babae, hayaan na lang yung mga nagpapakalat ng fake news na yan? Sa bagay, puro DDS naman yung mga nagpapakalat ng fake news So, siguro, pabor sa kanila yun. Diba? Mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, pinututukan mo yung trabaho mo. Sa press conference kanina, sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang puna ng bise tungkol sa pagtatrabaho ng Pangulo at ang naunang pahayag ng bise na hindi umano siya marunong gumamit ng laptop. Okay, so yan mga kababayan, hindi daw po marunong gumamit si bise ng laptop. Palakpakan natin. Napakagaling, tapos nangangarap maging presidente ng Pilipinas. Dinatiko si Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at administrasyon nito dahil hindi umano nagtatrabaho kaya lumobo ang utang ng bansa at marami ang walang trabaho. Buwelta naman ang Malacanang, abala ngayon ang Pangulo at hindi nagbabakasyon. Nagpapatrol, Harleen Delgado. Hindi
dito. Mabigat ang mensahe ni Vice President Sara Duterte na mulaan niya sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga taga-suporta na nagtipon-tipon sa The Hague, the Netherlands. Ang gawin nyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Grabe ah. Hindi idinetalya ng pangalawang Pangulo kung bakit naisang nakatatandang Duterte na ipagdasal din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa kanyang panayam sa mga taga-suporta, pinuna niya ang administrasyon, partikular na ang Pangulo, nang tanungin sa lumulobong utang ng Pilipinas at unemployment rate sa bansa. Pero may paliwanag dito si Palace Press Officer Claire Castro. Okay, so ito mga babayan, panoorin natin. Ano nga ba yung banat ni Yusek Claire Castro? No? Ito po yan mga kababayan. Sinilan natin kay Tito Sara kasi sinasabi niya kapag daw kayo yung nagsasalita, kung daw talagang bigyan ng halaga kasi kapag pinapansin daw, napipit yung kanyang papansin na ugali. Actually, wala tayong papansin na ugali. Sumasagot lamang tayo sa mga questions na nagagaling din naman sa media. Tama. At katulad niyan, pinansin niya ako. So, kailangan ko sagutin. Di ba? Wala tayong ibinibigay na anumang mga salaysay o statement nang hindi naaayon sa palasyo. At kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagkatanong sa akin, kundi ang media. At naman. siguro kaya lang ganyan siya masita kasi medyo behind siya masyado. Ooh. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. Ooh. So kaya siya, itatata kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events, sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So, Aray ka! Alay yan, ribat yan, Yusek Claire. So kaya pala, no, hindi updated si Sara Duterte sa mga nangyayari tsaka sa mga ginagawa ng Pangulo kasi hindi po siya marunong gumamit ng computer tsaka laptop. Eh naman, yun pala yun. so mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. And also, O baka naman ayaw talagang panoorin ni BP Sara. No, yung mga ginagawa ng Pangulo kasi sampal sa kanya yun eh. 'Di ba? Taliwas doon sa kanilang sinasabi, sa kanilang pinapakalat, mga kababayan, doon na parang walang ginagawang trabaho yung Pangulo natin. Parang walang ginagawa yung Pangulo natin. Samantalang malinaw na nakikita natin, siya yung madalas nasa bakasyon. Sila yung madalas na wala dito sa bansa. Sila yung madalas na out of this world. Lagi silang on tour, mga kababayan. Grabe. criticize lang yung unemployment daw sa bansa. About what? Unemployment. Sabi niya, ang dapat na ginagawa, tinututukan yung trabaho. Kung kapag hindi tinutukan, ganyan yung nangyayari. Tumataas ang unemployment na kukulang tayo ng nangyayari. Okay, meron din ako nadinig, parang nabasa ko na isa sa kanya mga sinabi na ang Pangulo daw ay hindi nagtatrabaho. We're talking about trabaho. Sabi niya hindi daw nagtatrabaho ang Pangulo. Yun na nga Kaya eh. nga nakakalungkot. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer. Ginagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop. Gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari, kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago Aray pa ko. pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalburuto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit at ang mga concerned agencies at concerned departments ng ehekutibo ay nandito para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Aray ka. So,
wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, Tama. kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil nama na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build. Ma'am, na you honestly believe na hindi talaga marunong gumamit ng computer si VP Sara and how she can lead the country kung hindi kahit simpleng teknolohiya hindi niya kaya. Siya magpapatunay niya, inamin niya mismo na siya ay hindi marunong gumamit ng computer. At ginagamit lamang niya ito kapag nagsusum. So most probably may tagapindot pa siya nito. At yun ang nakakaalarma dahil nais niyang maging Pangulo. Pero paano siyang magkakaroon ng tamang pagpapasya? Ni paggamit ng computer ay hindi niya Isa alam. marunong, At inamin oo. naman niya to, nung siya ay DepEd Secretary. Pati yung matatag curriculum, hindi niya ito kayang i-review. Dahil ang sabi niya, wala siyang alam. At ang kaya niya lang gawin ay magpupok ng tao. So, paano mamamahala ang isang kagaya ng Vice Presidente na magpupok lang ng tao nang hindi niya nare-review yung mga ginagawa ng mga tao. Tama. Mga critics, specifically Attorney Jairo, are challenging your statement na kung friend si Pangulo at si Franco Bata by posting old photos of the President and Franco Bata. Can you just clarify ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mabata? Okay, tingnan natin, kailan ba yung sasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. May mga epekto po ba na itutulog ng mga DDS goals? Definitely. Definitely. Why? Katulad niya, ano ba ang sinusulong ng Pilipinas? Ano ba ang sinusulong ng mga ASEAN member states? Pagkakaisa, pagtutulungan. Pero mukhang wala ito sa lingwahe ng Vice Presidente na makipagtulungan at makipag-cooperate. Mr. Sol, kailan nawala as social media director? Sa aking pagkakaalam po, ito lang po ang naibigay sa akin. Parang tumagal lamang po siya ng 6 months. Mga 6 months po dahil according to them, nagbigay sa akin ng info, medyo hindi nagustuhan yung style. Yun lang po yung aking nabigay sa akin information. And when was this? Mga 2018. Style So, actually, wala tayong personal knowledge dyan, but yun po yung naibigay sa akin. But definitely now, they don't have relationship. I mean, the president and Wala po tayong alam sa ngayon. Dahil walang naibigay sa akin anong informasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter. Itong si Franco Mabanta na i-post. So, kung sila'y close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? 6 months close yung sinabi. Yun ang binigay sa atin. Yun ang binigay na informasyon. Mga 6 months. More or less, mga 6 months. Sa 2022, kasi 2018 yun eh. So, kung more or less 6 months ko, ang hindi. Yun ang aking pagkakaalam, okay? Yun ang aking. Thank you. You say any detail what is yung Mabanta style na niya gusto? May sinabi sa akin, pero hindi ko nasabihin. In broad strokes. In broad strokes. Mukhang ang hindi baka hindi nalilinya. Ito lang naman ay aking sabanta. Baka hindi nalilinya sa prinsipyo ng bagong Pilipinas. Walang perang gobyerno? Sino sabi? Sige, hingin mo na ng ebidensya sa kanya at saka ko sasagutin pagka may ebidensya na siya. Puro misinformation, disinformation.
So, kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Okay, so yan mga kababayan, no? Sabi po dito sa video na to mga kababayan, it's so sad and shameful to tell the truth in the whole world that our VP Sara Duterte is suffering from a severe mental disorder. No, yan po yung sabi dito mga kababayan. Ayan, no? So sad and shameful to say that VP Sara Duterte is now suffering from severe mental disorder. Para sinabing nababaliw na si Sara. VP Sara does not know what's happening in the country as a result of her mental illness. No, 'di ba? Sabi pa dito, no, sa totoo lang, grabe ang haba na itong comment. Sa totoo lang, idol at netizen, gusto ko sila ipakulong ng vlogger ni Duterte sa mga kampon nila. Sila ang sumisira sa kinabukasan ng taong bayan. May pag-asa mawala korupsyon at saka next, marami broken family. Next, nawala na disiplina sa kabataan. Ngayon, dahil sa mura, tapos ang bilis ng panahon, tapos palagi bagyo at kalamidad. Grabe, ang haba. So, galit po siya sa mga Duterte in short. Boba, ikaw pa talaga nagsabi na walang ginagawa PBBM namin. Ay, nawala pala. Okay, so ayusin natin yan mga kababayan, ha? Okay, so ayan. Sabi dito, ikaw pa talaga nagsabi na walang ginagawa PBBM namin. Gaga ka talaga. May tililing ka na. Talaga, nakakainis ka na talaga. Visit ka, wala kang kwentang tao. Nasa'yo na lahat. Boba, baliw, walang yan. Nakakahiya naman. Let the psychiatrist always see it. Grabe. Okay, pinaabugok na vice presidente sa buong mundo. Di alam ang kanyang sinasabi. Sayang ang pagkaabugaga, sabi. Okay, so ayan, anong masasabi nyo po dyan mga kababayan, no? I-comment sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? Di po ako may sabi, no, na nababaliw na si Sara. Sila po, ha. Ayan, no, severe mental disorder. Hindi po ako, ha. Okay, so ayan, kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.